So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa isang kaibigan natin na ating interviewin siya. At una muna ay itong pakita natin itong mga tanim niya. Siya ay isang magsasaka at lahat-lahat na lang ay ginagawa niya. Siya si Lito Porganan na kaibigan natin dito sa medyo kapitbahay ko rin lang dito na malapit lang sa akin ang lugar niya. Halos magkapitbahay kami. Ngayon, ito ay vlog natin sa YouTube. Ito at sa The Province episode 33. At ito ay kay Lito Porganan sa kanyang sakahan. Ang pagsasaka pa rin ng ang kwan dito, bali pamagat. At papakita lang natin at interviewin natin siya na kung ano ang ginawa niya dahil maayos ang kanyang ginawang pagtatanim dahil napakasipag ng tao na ito. Sa dami ng kanyang ginagawa rito ay halos kulang daw ang araw, kulang ang oras para sa kanya. Dahil dalawa lang sa hila ng kanyang may bahay na nag-aasikaso ng kanyang mga saka, hayop, gulayan, at kung ano-ano pa. At siya ito, at ito titingnan natin yung kanyang mga gulay ngayon at marami raw siyang gulay, pati mga prutas, meron pa. At bro, pupuntahan ko na rito kaibigan ha. Ayun siya. Halika at pagka meron akong gustong itanong sasagutin mo. So meron siyang mga tanim na ito, ang tawag dito, kalamansi ba yan? Hindi yan suha yata yan suha. Tapos ayan, mga suha yan, mga prutas, mga tanim niya. Kasi maluwang itong lugar niya. Ito lang tumanan niya ay talagang halos abutin ng kalahating hektarya to, ang luwang. So napakarami, napakaluwang. Ayan. Ayan, may mga kalamansi yata yung iba dito At may papaya. Ito yung papaya niya Ayan, prutas. Nakita niyo ang papaya niya Ito, laki-laki ayan, ang daming bunga. Ayan. At ayan, balinghoy. Itong balinghoy na ito ay talagang kanyan. Gaano katagal anihin ang balinghoy, kaibigan? Mga 8 buwan, ganon. 6 o 8 buwan daw aanihin na yung balinghoy. Ganyan. At yan bayabas. Ito napakaliit lang nung mababa pa itong bayabas na to, pero yan, nilagyan niya ng papel kasi tutukain ng ibon. Ayan yung bayabas. Yung mga imported na bayabas ito, malalaki. Ayan ang gaganda. Parang gusto ko nang pitasin yung isa ayan bayabas galing ayan, mga tanim niya, mga alagaan niya at ayan nagbebenta ka na ba nito? Kala ko itong bayabas yung gulay kamote. Alam niyo ang kamote niya, ang gaganda, ang tataba. Ganyan tapos doon puntahan natin yung iba. Yan tapos may sili siya, ayun, siling panigang. Ayan, ang wala akong tanim pa nagpupunla pa lang ako ayan siling panigang kumpleto lahat tapos yung ayun, ang daming bunga kapal ng bunga nito
Tapos may ampalaya. Ayan. Halo-halo lahat ng mga tanim niya at napakarami. O dito, ano ba yung namatay dito kaibigan? May saluyot ka na pala, may buto na oh. Ipunin mo yung buto at oo, yun. Ayan, mga okra, namumulaklak. Medyo itong okra, magpapaso na ng konti ito dahil matanda na rin. Mga saluyot at may bunga na. Diyan siya makakakuha ngayon ng binhi niya at patutuyuin lang niya yan. At ihahampas doon sa lugar kung saan niya gustong itanim yan. Doon na bahala ng tutubo. Pero may proseso ng pagtatanim ng saluyot. Minsan, papakita ko sa inyo kung paano. Ayan binhi. Pwede lang binhi ito. Ng okra. Okay. At yun, medyo mahina ang dating ng papaya na to. Yun, nandun na pinakita natin, yun ang maganda. Tapos doon, ayun pagka may nahinog kang bunga, kaibigan, pahingin mo ako ng buto niya. Oo, yung buto, pag may hinog, kahit buto lang. Walang buto yun? Paano dadami yan? Iba, walang buto. Oo, may papaya pala na wala raw buto. Hinog na nga, wala namang buto. Hinog, tapos wala namang mong kabuto-buto pala sa loob, ganon. Merong ganon. So, yung itong, upo yata ito natubag. Ibig sabihin, sobra sa tubig. Ganon, natubag. At ito, may sitaw siyang, yung binabalagan. Yung mahahabang sitaw ito. Ito. Yung string beans kung tawagin yan. So marami at wala pa. Namumulaklak pa lang. Pag ito namunga, magiging hitik ang bunga niya. 1 metro ang haba ng ganito ng bunga nito yun. So ayun. At ayun yung papaya na sinasabi niyang maganda na sabi ko. Pag may hinog, ipunin yung buto at magpupunla tayo. Ayan wala raw buto. Paano yan? Ikukulture na lang natin. Yung hibla ng papaya, pwedeng i-culture yun. Pwede ba? Hindi kagaya ng kabuti yan Yung kabuti, ino-culture yung papaya, pwede kaya. Baka sakali. Pwede mong experiment yun, baka magawa. Ito. So, ganun lang mga kaibigan. At tingnan nyo yung kamote niya, yung tabaw. So, isa sa mahusay na magsasaka na nakita ko. At masipag. Sana ganun tayo lahat. Sana lahat ng nakatira rito na may mga lupa ay wag nilang pabayaan at gawin lahat. Sayang pagka hindi napakinabangan. At ito, umpisahan natin ngayon yung mga dating at yung ibang gulay ang pupuntahan natin. At ito pa ang kanyang mga alaga, mga bibi. Bibi ito, hindi yung itik. At medyo maliliit pa, pero merong malaki siyempre. At ayun yung barakong, yung pinakamalaki ay barako yan. At dyan, nang sabi niya, marami raw ito. Nagkandawalaan yung iba, kinakain daw ng mga pusa. At nung maliliit pa, kaya ayan. At meron isa doon na nakakulong doon sa isang kulungan na ito. Maaring, bakit nakakulong ng isa ito? Lumilipad kaya kinulong. So, ito kasing lugar na ito, tamang-tama itong kulungan niya na ito kasi ng bibe.
kasi sa gawi doon ay sapa na, ayan o. At yung sapa na yan, yun yung sinasabi ko na, at yan yung sapa na karugtong doon sa akin. Doon sa may tapat ko, sa may likod ko, likod bahay ko. At ito yung sapa. At andyan yung kulungan ng bibi. Ito, andun. Ito yung sapa. Pagka, pawawalan niya, naglalaro lang dito yung mga bibi na yan dyan. At, tapos yung kabila, ayan yung palayan niya. Ayan yan, yung, kung makikita nyo, mas mataas pa itong paligi, itong sapa, kesa doon sa palayan niya, mababa yung palayan. So, kaya kung minsan, hindi nawawalan ng tubig at bana yan. Yung reaper ko minsan, napabalahaw dyan, hindi makaalis. Kaya yun, masyadong malambot ang putik niya at malalim. Kaya kung minsan, pag ganitong Minecraft, nababalaho yung reaper. Pagkakuan, ginagapas na lang nila itinataas dito. At dito ginigiik dito sa gawin nito. Dito nila dinadala at ginigiik ng yung ibang tracer yon. Hindi reaper. Ganun ang dating. At ito yung ilalim ng mangga. Manggang kalabaw to. Tapos yun yung talisay. Na kung may kasayahan dito dito nila ginaganap. Maraming mga kasayahan ko minsan dito nila ginaganap. Lilinis lang tong lugar na to. At ito, may bantay ditong aso na malaki. Ano ba pangalan nitong aso na ito, bro? Pagong? Tanggol. Tanggol. Magtanggol. Magtanggol? Tanggol. Sabi niya, pagong. Yan. Oh, ayan, oh. Yan ginagamit sa bukid. Oh, ayan, oh. May lahi rin tong aso na to. Kanyan, kaya yan, may kulungan siya dyan. So, siya ang bantay dito. Kasi ang bahay nung ni kaibigan na Lito, ayun, yun na doon sa medyo malayo na yun. Doon ang bahay niya. Kaya, ayan. Ganyan ang trabaho niya rito. Napakarami niyang ginagawa. May alagang kambing, may alagang bibi. At yung mga tanim na yan. Yung gulayan niya na nandun. At hindi ko pa rin siguro kahit na hindi na natin basta gulayan na may sitaw siya, may kalabasa, may talbos ng kamote, may okra, at may ampalaya at kung ano-ano pa. At yung dito sa gawin nito, yung gabi na yan, nagilid ng palay na yan, tanim din niya yan. Gabi na yan. At ngayon maliliit pa kasi kailan lang nag-ani. Okay? At ito yung kanyang mga alagang kambing ng ating kaibigan na ito. Marami itong kambing niya at may mga 3 panganak na halos sabay-sabay na nanganak ba yan? Yung mga 3 na yan. Ayan, oh. Yung kambing. Siguro mga wala pa 1 buwan na ipapanganak to. Mga kambing na to. Meron na 1 buwan Oo. Ayan 3 kambing na maliliit. Mahigit 1 buwan na yan. At siyempre 3 inahin din yung nandyan. Merong pinanganak na kambal. Kaso namatay yung kakambal nung isa. So kaya 3 na lang sila natira na maliliit. At dito yan laging itong portion na ito ng kanyang lugar ni ating kaibigan. Walang iba kundi si Lito. Dito niya nilalagay ang mga kambing na yan pagka umaga o pagkatapos sa kanya ililipat doon sa ibang lugar para iba-iba yung nakakaing mga damo. Ganun. So, ngayon ay umpisahan natin siyang interviewin. Nandito siya. At ayun siya, nakaupo. Ayan. Ayan siya. At nandito rin si Jose Mata, yung kailan na in-interview natin.
At kasi magbayaw yung dalawa na yan. So, ang dating, yung aso, nakain yung kuto sa kanyang katawan. Pang ano lang yun, mga kaibigan. O sige, at iano natin maputi, iayos pa natin maputi yung siset pa natin. Kasi nilabas niya yung camping hindi pa nakaset na mabuti yung diskarte natin para interviewin siya. At para maging maayos yung mga pagtatanong natin, ay isi-set natin step by step. Ito ang palay na ating isang kaibigan. At isa ito sa ating i-interviewin yung kaibigan natin na nagtanim nito. At napakaganda ng kanyang palay. At tatanungin natin siya paano ginawa ang mga procedure niya sa pag-aalaga ng palay na ito at kung bakit napakaganda. Ang lalaki ng mga uhay at makapal. Tiyak na ito ay maraming maaani ito. So, mahigit sa average na dating ang maaani rito. Kaya ito siguro baka yung dating ani niya baka 20% ang madadagdag sa ganda ng kanyang palay ngayon. Sa bagay merong dumapa pero okay lang yan. Kaya-kaya ng reaper yan na gapasin yan. Gigit. Okay. Mamaya ay interviewin natin siya at kung paano ang ginawa niya rito ang pag-apply niya ng insecticide at saka yung diskarte niya kung paano at yung pagpapataba niya kung anong klaseng pataba ang kanyang nilagay rito at yung panahon ng kanyang pagpapataba kasi kung ganyan na ang palay mo tiyak na nasa tama yung diskarte ng pag-tatanim pag-aalaga mo. Wala halos sa tulyapis o yung ipa. Halos buo lahat ang kanyang butil at mahahaba ang uhay. So, mamaya i-interviewin natin siya para kahit tayo ay magkaroon ng kaalaman kung paano siya nagsasaka ng napakagandang mga ang kinalabasan ng kanyang ginawa. Okay? Ito kami ngayon at ito na siya, si kaibigan na si Jose Lito Porganan. At andito na ngayon ang kwan at na mabuti na tsambahan ko siya na makita ngayon at wala na raw siyang gagawin kundi bantayan lang muna yung mga kambing niya at saka yung palayan. Nandito sa may kuneto kasi dito sa gawi rito ay nandito yung sapa nakarugtong dun sa lugar ko na may sapa din kung saan ako nagtatanim ng mga gulay. Ngayon siya ay siya yung dito sa mga palayan na malapit sa akin yan ang inaasikaso niya. Napakaganda nga ng kanyang palay na nakita natin kanina na binidyo natin. So ngayon at kung tatanungin natin siya kung paano ba ginawa niya ng kanyang mga bagay na proseso, kung paano niya prinases ang pagtatanim ng palay mula sa umpisa hanggang sa ulit at kung ano yung mga insecticide na ginamit niya at mga pataba saka yung panahon ng kanyang pagpapataba kung paano ang ginawa niya kasi talagang napakaganda ng kanyang palay, bilib ako. Kaya antimano kanina nung pagdaan ko binidyo ko yun. So tatanungin natin siya ngayon, kaibigang Lito, pwede mo ba kaming sabihan ngayon o
turuan kung paano magtanim ng palay na dahil ang ganda-ganda ng palay mo ngayon. Sa umpisa ba, ano ba ang ginawa mo? Siyempre, okay na. Ang diskarte ng tatanungin ko sa iyo ngayon ay yung paano yung pagpapataba mo. Anong fertilizer? Anong pataba ang ginamit mo? Ano lang ang ginamit nila? Triple, urea, 1620. Triple 14. Tapos urea at saka 1620. Teka, number yung sinasabi mo. Ano bang ibig sabihin nung triple 14? Ano ba yung mga... Anong pangalan yun? Siyempre, may pangalan yun. Ang alam ko kasi sa mga pataba, may 3 lang yan. Yung urea ay nitrogen. Tapos merong potassium at merong phosphorus. Yun yung dating na kailangan ng palay. So, yung triple 14 ay bali pare-parehas ang ano nila, dami o ganon ang percentage. Yung sa isang kaban, 14 nitrogen, 14 phosphorus, 14 yon yung isa. O so, ganon. At kung minsan may 1620. Ano ba yung 1620? Nitrogen yata yung 16, tapos ewan ko na yung 0. At tapos merong 222. Di ba? May 222 ba? Wala. Ay, wala. Ganun lang yun. Yung palang pangalan ng palay yung 222. O na tinatanim. Anong bang variety ng palay ang tinanim mo ngayon dyan, kaibigan? Yung variety na. 342 yung pangkunan. 342 yung tinanim mo ngayon dyan. Kaya pala maganda. At yun ba ang tamang-tama na itatanim sa ganitong main crop? Yun ba yun? Main crop, second crop. Pwede rin. Matubig ano? Matubig yung palayan mo at kung nag-uulan, halos nangangamba ka, baka sirain ng tubig yung palay. Buti hindi gaanong malalakas ang ulan at maayos ang drainage ng palay at nawawala ka agad yung tubig. So, maganda ang palay niya ngayon at yun ang isang bagay na ngayon medyo masaya ka ba, kaibigan, at nakikita mong ganyan yung palay mo? Siyempre naman, di ba? Maganda. Oo. Hindi natin hawak ng panahon kasi hanggat hindi pa naani, sabihin maganda. Oo. Gaano pa katagal na anihin yung ganong klase ng palay na kanina ibinigay? Kagaya nito. Oo. Hindi pa obrang anihin, baka hanggang sa 15. 20. So, ibig 20. sabihin, mga 1 linggo pa rin uli. 1 linggo pa. Ang dating. Nagangamba ako na mahigit o kulang, ganyan. Depende doon sa panahon. Hindi naabutin ng 20 ang panahon. Nangangamba ako pagka ganyang hindi nag-uulan. Oo. Sa ganda nga ng palay. Maganda sa maganda. Pero kung yan inabutan ng ulan at hangin, ala na. Pag dinapayan, ala na kasi puro tubig na yung putik na yan. Ganon. Wala na tayong anihin. Wala na konti na lang. At nagre-reflect yung araw doon sa lumitaw kasi yung araw Okay. Tapos kung ganon, ano namang insecticide ang ginamit mo diyan? Gumamit ka ba ng insecticide? Ang ginamit kong insecticide Brudan. Yun ba talaga ang pang-spray sa palay, ang Brudan? Uod. Dahil sa uod. Kulisap. At anong klaseng mga uod? Lahat ba ng uod kaya niyang, o kulisap kaya niyang patayin yan? Kaya Brudan. Lumilipad na. Siyempre, pati yung mga nabubuhay na iba dyan, kagaya ng isda ba, napapatay ng Brudan? Hindi kaya.
Ay, hindi kaya ng brodan yung nasa tubig. Hindi kaya. O, so yung ibig sabihin, yung mga doon lang sa taas, ang talagang pinapatay niya. Kasi ang isda naman nasa tubig eh. Simbos, ayan, kaya. Pag simbos, mamamatay yung isda. Panguod din yan. Tsaka yung mga hipon, palos, at kung ano-ano pa, palaka, mamamatay lahat yon. So, maganda kung brodan pala para yung mga ibang nabubuhay dyan, hindi maapektuhan. So, kung ganon, ganyan ang kanyan. At pagka nag-ani ka, subukan natin na may pagkakataon na matsambahan ko na siya ay nag-aani. Reaper din gagamitin kasi yun ang uso na ngayon yung reaper. At minsan dati nung una-una nga yung reaper medyo sumama ang loob ng mga manggagapas yung bang nawalan na sila ng kita, yung paluwangan pa kung ibig sabihin nun yung ano mo, porsyento ka ika-10 o ika-12, ganun yung hatian, ganon. Kaya kung minsan noon lalong kumikita pa yung yung naggagapas kaysa dun sa nagsasaka. At kung minsan walang kaban doon sa bahay nung nagsasaka yung nang manggagapas marami. At ibig sabihin ba, kaibigan, na dito yung pagtatanim na ganyan na at pinasok mo yan, mga okay naman ang buhay ng dating. Ang bigay na tulong sa iyo ng pagsasaka na yan, okay naman. Para sa iyo. Pagka may kasama kang nag-aanap buhay, ikaw nasa bukid lang. Oo. So, tsaka siyempre, ang porsentuhan, walang pera, puro bukid lang ang at nakita ko pa may maalaga ka pang kambing at saka may nagtatanim ka pa ng mga gulay. Ay napakasipag mong tao na magsasaka, lahat ginagawa mo para kumita, no? So kasama mo yung si Mrs. mo, nakatuwang mo diyan. Katuwang ko sa paglilinis. Ilan na ba anak mo, anak niyo? Ay, wala akong anak sa kanya. Wala kang anak sa kanya. Bakit sa kanya ang sinasabi mo? Meron pa bang iba dati na may anak ka dun sa iba? Yung una? Pangalawa pa lang asawa mo siya. Sorry. Sige, wala na tayo dun. Hindi na yun ang topic natin At ang pagsasaka lang ang kwan. Natanong lang natin, mga kaibigan. At ito si kaibigang Lito. Okay, salamat sa pag-interview, kaibigan. At mabuhay ka. Kasi ang ganda ng ginawa mo, yung satisfied ka sa mga dating at tiyak na kikita ka ngayon, hindi ka gaya nung nakaraan, ano? So, ayan, hanggang dito na lang mga kaibigan ang ating video sa kanya. At pagpalain tayo ng may kapal, laging manalangin at hindi malalayo sa atin ang biyaya mula galing sa kanya. Okay, salamat at magandang araw sa inyo. Muli. Magandang salamat din po. Okay. Kasjay lang. Nagpasoy.